News. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Pilipinas ngayon na pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at iba pa. At ng Bravo Filipino Awards as the most stylish teleradyo team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas ngayon na! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro
Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at ngayon ay July 2, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa laban sa oras yatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Bawal na sa China, Hong Kong, Macau ayon kay Tolentino. Todo balita. DepEd nilinaw, klase tuwing Sabado isang fake news. Todo balita. Malacanang hinigpitan ng dress code sa mga reporter. Todo balita. Senator Tolentino, bawal na sa China, Hong Kong at Macau. Todo balita. At sa ating balita sa ibayong dagat, Venezuela nakusahan ng US ng pagdukot sa 18 bata. Todo balita. Sa balitang lokal sa bayan ng Posurubio, bagong 2 palapag na school building sa Hawaii Elementary School formal nang magagamit ng mga mag-aaral. Todo balita. LGU Bayambang napiling panelist sa Philippine Poverty Reduction Summit 2025. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Alex Iyala hahatal sa Wimbledon doubles. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bawal nang pumasok sa China, Hong Kong at Macau si dating Senador Francis Tolentino matapos sigawad ng Beijing ang parusa dahil sa paninira umano ng dating senador sa kanilang bansa. Inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry spokesperson ang sanction isang araw makalipas matapos ang termino ni Tolentino bilang miyembro ng Senado. Binanggit ng Foreign Ministry na ipagtatanggol ng Chinese government ang national sovereignty, security at development interest sa kabila ng paninira umano ng mga politikong anti-China sa Pilipinas. China decides to impose sanctions on former Philippine Senator Francis Tolentino for his egregious conduct on China-related issues and prohibit him from entering the Chinese mainland, Hong Kong, and Macau din pa nila. Tanggap naman ni Tolentino ang pinataw na sanction ng China at itinuturing itong badge of honor.
Dahil naman sa pinaigting na pagpapatupad ng pamahalaan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na kumpiska ng Bureau of Customs Port of Manila ng mahigit 34 million pesos na halaga ng misdeclared agricultural products. Magkakasamang nagsagawa ng inspeksyon sina Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla, Deputy Commissioner Michael Fermin at iba pang mga kasamahan. Ang mga kargamento ay galing sa China na magkahiwalay na dumating sa banta noong May 27 at June 1, 2025 at ininiklarang assorted food items gaya ng mantu, egg noodles at kimchi. Nagsagawa ng physical inspection sa mga container at doon nakitang naglalaman ng mga ito ng pulang sibuyas, puting sibuyas at frozen mackerel na tinatayang aabot sa 34 million pesos. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, ang mga pulang sibuyas ay nagkakahalaga ng 10.2 million pesos. Ang mga puting sibuyas naman ay 3.8 million pesos at 20.08 million pesos ang frozen mackerel. Nagpatupad ang Presidential Communications Office ng bagong dress code para sa mga reporter sa Malacanang. Pinagsusuot naman ito ng business attire, conservative at neutral colored outfit sa press briefing. Pinaiiwas sila sa pagsusuot ng mga matitingkad o nakakadistract na kulay o design. Pinagsusuot din sila ng mga closed shoe na natatakpan ng harap at likod na bahagi ng paa. Pinagbabawal ang pagsusuot ng tsinelas, flip-flops, sports o rubber shoes. Maintain a neat and well-groomed appearance at all times. Saad pa nito. Dapat din na laging suot ng mga Malacanang reporter ang kanilang official media press ID dahil no ID, no entry. Nilinaw naman ng Department of Education na fake news lamang ang mga kumakalat sa social media post tungkol sa umunoy pagdaragdag ng Saturday classes sa bansa. Alinsunod sa Peking Paskil, simula sa Hulyo 5 ay magkakaroon na ng pang-Sabadong klase simula sa elementary hanggang senior high school. Gayunman, ayon sa DepEd, fake news ang kumakalat sa social media tungkol sa umunoy pagdaragdag ng Saturday classes sa elementary hanggang senior high school. Muli ring pinaalalahanan ng DepEd ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri laban sa anumang uri ng misinformation. Posibleng 2 hanggang 3 bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan. Ayon sa Pag-asa, may posibilidad na maglandfall ang mga bagyo sa Visayas, Central Luzon o dumaan malapit sa Batanes. Posible rin nila magpalit ng direksyon ng mga bagyo pero magpapalakas nito ang habagat. Samantala may malit namang chance na maging bagyo ang binabantayang low pressure area o sama ng panahon sa Quezon. Rumesbak si Palace Press Officer Attorney Claire Castro kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagtawag nitong bobo talaga ang administrasyon dahil hindi anya naintindihan ang ibig sabihin ng official at personal trip. Sa press briefing sa Malacanang, tila pinatamaan ni Castro ang Vice Presidente matapos sabihin ang kakulangan sa kaalaman sa batas at ethical standards ay hindi maikukubli sa pagmumura o kaya pangiinsulto. Giit pa ni Castro, simple lamang naman ang pinagtatalunan, ang bakasyon o trabaho. Dahil kung nagtatrabaho anya habang nasa ibang bansa, ay bitbit ng Vice Presidente ang posisyon nito at ang bandera ng Pilipinas. Nilagdaan ni Laguna Governor Sol Aragones nitong Lunes ang isang executive order na nagbabawal sa sinumang empleyado ng gobyerno, partikular sa mga pampublikong ospital na lalawigan na maging mataray sa mga pasyente. Ayon kay Governor Aragones, bahagi ito ng kanyang campaign promise na agad niyang ipinatupad sa unang araw ng panunungkulan bilang gobernador ng Pangasinan lalawigan. Ang mga nasa ospital ay mga taong nangangailangan ng tulong, hindi na dagdag na pasanin ang simpleng pagpapakita ng kabutihang asal ng mga medical frontliner ay maaaring maging moral booster sa mga pasyente at kanilang pamilya, saad ni Aragones. Nilinaw naman ng gobernadora na hindi lang ang mga pasyente ang kanyang bibigyan pansin, kundi pati na ang kapakanan ng mga healthcare worker. Ibinunyag
Ibinunyag ni Manila Mayor Isko Moreno na 4 na opisyal ng City Hall ang nag-cash advance na nagdulot ng pagkasimot ng pondo at kabigo ang maibigay ang mga ayuda na nararapat sa mga Manilenyo. Sa kanyang inaugural speech kahapon, pinangalanan ni Mayor Moreno sina Marlon Lacson na Secretary to the Mayor ni dating Manila Mayor Hani Lacuna na nag-cash advance ng 1.161 billion pesos. Si Jonathan Garson ng Manila South Cemetery na nag-cash advance ng 132 million pesos. Si Fernan Bermejo ng Public Employment Service Office na nag-cash advance din ng 641 million pesos. Habang naglipat ng pondo mula sa General Fund sa Trust Fund ng 683 million pesos si Joy Dawis Asuncion na Deputy City Administrator. Sinabi ni Moreno na ilan lamang ito sa mga dahilan kaya nasa ICU ang financial status ng lungsod. Handa naman silang harapin ang 10.2 billion pesos na utang ng city government sa mga kinauukulan. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Inakusahan ng gobyerno ng Venezuela ang Amerika na umano'y pagdukot sa 18 batang Venezuelan migrant matapos ihiwalay sa kanilang mga magulang na ipinadeport. Ayon kay Parliamentary Speaker George Rodriguez, ang mga bata ay nasa edad 1 hanggang 12 taon at karamihan sa kanilang mga magulang ay nakabalik na sa Venezuela. Hindi naman binanggit sa ulat kung kailan at saan naganap ang paghihiwalay ng mga ito. Aniya, walang kasalanan ng mga bata maging ang kanilang mga magulang para maparusahan ng ganoong kalupit. Noong Abril, inakusahan na rin ng Venezuela ang US sa pagdukot sa isang sanggol na naiwan matapos ipa-deport ang mga magulang nito. Ang ina pabalik sa Venezuela at ang ama sa isang kilalang bilangguan sa El Salvador. Ibinalik ang sanggol sa kanyang ina noong Mayo. Ayon sa US Department of Homeland Security, inilagay sa foster care ang bata dahil umano sa koneksyon ng mga magulang sa Tren de Aragua, isang kilalang sindikato sa Venezuela. Nanawagan din ng Venezuela na ibalik ang higit 200 pang migrant na pinalipad ng US papunta sa Secot, isang maximum security prison sa El Salvador. Dubako naman tayo sa mga balitang lokal. Opisyal na nanumpa si Mayor Kelvin Chan kasama ang bagong pangkat ng Sangguniang Bayan Legislators para sa taong 2025-2028 na pinangunahan ni 5th District Representative Ramon Monching Gico III upang ganap na gampanan ang mga responsibilidad na iniatas ng saligang batas bilang isang lingkod bayan. Sa nasabing panunumpa, ito ay dinaluhan ni Attorney Candice Palugod, consultant ni Governor Ramon Gico III at mga representante mula sa iba't ibang ahensya. Ipinahayag ni Mayor Kelvin Chan sa kanyang inaugural message ang pasasalamat sa mga outgoing officials na kanyang nakasama sa kanyang unang termino at sa lahat ng suporta at tiwalang ipinagkaloob muli ng taong bayan. Kanya ring binigyan din sa kanyang ipagpapatuloy ang maayos na pamamalakad sa lokal na pamahalaan ng Posurubio. Nagbigay din ng pasasalamat ang mga bagong leader sa kanilang mga pamilya, kaibigan at volunteers na sumuporta at tumulong noong kampanya at sa araw ng eleksyon. Sa araw ng panunumpa ni Mayor Nina Jose Quiambao at mga bagong halal na opisyal, ang LU Bayambang ay naimbitahan sa Philippine Poverty Reduction Summit 2025 bilang isang natatanging bayan na napili ng National Anti-Poverty Commission na maging plenary session panelist sa talakayang Harnessing Best Practices in Local Poverty Reduction Efforts, paggamit ng pinakamahusay na gawain sa pagpapababa ng kahirapan sa lokal na antas. Ayon kay Municipal Administrator at Bayambang Poverty Reduction Office o Reduction Action Team Head, Attorney Rodeline Rajini Sagarino Bidad, isang karangalan ang imbitasyong ito dahil ipinapakita nito ang pagkilala sa isang matibay na paninindigan sa labanan at tuluyang wakasan ang kahirapan. Ang summit ay ginanap kahapon July 1 sa Crown Plaza Manila, Galleria, Quezon City. Binigyan papuri ng moderator na si Lopez Santos III, Secretary at Lead Convener ng NAPC, ang Bayambang, bilang tanging munisipalidad na mayroong umiiral na revolusyon
laban sa kahirapan. Puspusan ang paggawa sa Edades and Bernal Cultural Center and Museum sa Judge Jose de Venecia Senior Highway sa Barangay Pantal sa Dagupan City. Isa ito sa mga legacies ni Congressman Christopher de Venecia sa kanyang huling termino. Personal na binisita kamakailan ni Congressman Tof de Venecia ang ginagawang proyekto kasama sina Engineer Larry Flores, Assistant Division Chief ng DPWH Region 1 at si Engineer Athena Arenas, Assistant City Engineer ng Dagupan City Engineering Office. Ang proyekto ay tinatayo alinsunod sa Republic Act No. 11726 na iniakda ni Congressman Tof de Venecia to establish the Edades and Bernal Cultural Center and Museum in honor of Dagupan City's national artists, Victoria Edades and Salvador Bernal. Its purpose is to promote culture, the arts, and creative industries within the community, serving as a space to celebrate and preserve Filipino artistic heritage. Si Edades ay taga-Bulusan habang si Bernal ay nagmula naman sa Pantal sa lungsod ng Dagupan. Pag naipatayo na ang Edades Bernal Museum, magiging lugar ito para sa exhibition ng mga obra ng mga local artists at malaki rin ang magiging ambag nito sa turismo ng lungsod. Ipinahayag ni Congressman Marco Huangco ng 2nd Distrito na sa pagsisimula ng kanyang pangalawang termino, isa sa mga pangunahing prioridad ang pagtugon sa matagal na suliranin na mataas na singil ng kuryente na nagpapahirap sa bawat pamilyang Pilipino. Bilang tugon aniya, inihain na niya ang Nuclear Liability Bill na isang makabuluhang hakbang na magdadala sa palapit maghatid sa atin palapit sa katuparan ng pangarap ng murang kuryente para sa lahat. Ang panukalang batas na ito ay bahagi ng kanyang mas malawak na advokasya na tiyakin na bawat Pilipino ay may access sa dekalidad at abot kayang kuryente. Nakatuon ito sa pagpapatibay ng ligtas at responsabling paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng solusyon para mapababa ang long-term cost ng kuryente sa bansa, kasabay ng patuloy na pagsulong ng renewable energy. Ito hindi lamang isang pangako, kundi isang konkretong aksyon at solusyon. Tuloy-tuloy ang ating pagsusumikap upang maramdaman ng bawat Pilipino ang tunay na pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay, dagdag pa ni Huangco. Dumako tayo sa mga balitang pampalakasan. Balik sa aksyon ngayong araw si Pinay netter Alex Ayala na sisimula naman ang kampanya sa women's doubles ng Wimbledon Championships na ginaganap sa All England Club sa London, England. Makakaparehas ng 20 years old na si Ayala, si Eva Liz ng Germany, na sariwa pa sa kanyang panalo laban kay Chinese Yu Yuan sa first round ng women's singles. Ito ang unang beses na magtatambal sina Ayala at Liz. Samantala sa basketball, ang kupunang walang injury ang nakakalamang sa dalawang Season 49 Philippine Cup Semifinal Series. May calf injury si 8-time PBA MVP Junmar Fajardo ng San Miguel habang hindi nakalaro si Roger Pugoy sa kabiguan ng TNT Tropang Giga o Tropang 5G sa Game 3 dahil naman sa hamstring injury. Nilasing ng Gene Kings ang Beermen sa Game 3 para kunin ang 2-1 lead sa kanilang Best of 7 semis duel nung araw ng linggo. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para Giret. Kantabay natin sa technical side si Ellie Garcia. Oras po natin, ganap na 5:29. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na!
dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, ang oras po natin, ganap na alas 5:34. At welcome sa ikaw bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami pa rin po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdezia daw. At ako naman po si Liway Manantani Paragiren. Ayan, dito sa bayan ng Calasiao, wala po akong tatanggalin na job order employees and contract of service. Lahat po kayo mariretain for the first month performance basis po tayo. First month performance basis. As much as possible, ayaw ko po na mag-alis o magtanggal
ng municipal employees. I have given the liberty to the department heads to choose their own people. Ayun. So bawat department head, sila ang pipili ng kanilang sariling tao. Sabagay sila yung mas nakakalam kung sino yung mga karapat-dapat sa kanilang mas karapat-dapat na magiging kasama nila. Meron tayong nabalitaan diyan sa First District, isang LGU ang nagtanggal ng 700 job order employees. Dami naman yung job order yon, 900. So tinanggal daw lahat yon. So hindi na niya i-renew yung kanilang mga contract. Baka naman pag-aaralan pa niya kaya tinanggal niya lahat. Kasi parang yung di ba? Parang nung si President BBM, si PBBM, di ba pinag-resign niya lahat ng lahat ng mga kanyang mga cabinet secretaries para siguro fresh start. Pero ganun. Yung mga gusto niya, ni-retain. Hindi niya tinanggap yung kanilang mga courtesy resignation. Yes. So makikita mo kung sino talaga yung gusto niyang mawala. Gusto lang niya magtanggal, pero ay dinaan na lang niya sa siguro para graceful exit yung mga tatanggalin niya. At least nag-resign. Hindi sila tinanggal. Pero pareho din lang naman din yun. Halata naman kasi hindi tinanggap yung O yung iba, tinanggap niya yung resignation letters. Yung iba, hindi. Pasimpleng ayaw ko na sa'yo. Correct, oo. Pero yan, iba-iba. Kanya-kanyang mga diskarte. Ayun naman, si Governor naman, Governor Mongico III naman ay heads will roll doon sa mga umabusong mga empleyado naman. Ito yung, sabi niya, pinagbigyan ko na kayo noong una, binigyan ko kayo ng chance, but there is no more second chance sa mga empleyado mismo na siniraan ang gobernador. Saka mo naman nakakita ng gobernador mo, nando ka sa opisina ng LGU, kasama ka sa kawani ng LGU. Na sila ay mga regular employees. Sabi nga you are the constant. So, ibig sabihin, may uupo na bago at later on, aalis at mapapalitan ng bago na mga opisyales. Ito yung mga employees na sila yung constant, mga regular employees, hindi sila matatanggal. Parang mga officers come and go. Parang sa PNP. Pero ang trabaho nila ay maglingkod, may kanya-kanya silang mga responsibilidad sa kanilang mga opisina para naman sa bottom line serbisyo para sa mga Pangasinense. Ang trabaho nila ay hindi para gumawa ng fake news. Natuwa naman ako dito kay Tita Annie. Good morning. Good morning, Tita Annie. Uy, sabay sila. Muntik ko na hindi makuha. Nakuha ko agad. Ibig sabihin, sign on pa lang, naka-tune in na si Tita Annie. Good morning. Hinahanap ko, akala ko meron siyang uy, sabay sila. Kanto, nawala tuloy ako. Asan na may advisory ang Lingayen sa mga minamahal naming kababayan para daw sa anumang mahalaga anunsyo at impormasyon patungkol sa ating bayang Lingayen. Maaari nyong i-like, i-follow, and share ang bagong LGU official Facebook page, ang Municipal Information Office ng Lingayen, Pangasinan, o maaari ding mag-email sa Lingayen Information Office 2025@gmail.com kay Iday Castañeda. So kahapon yung kanyang oath-taking at siyempre formal na pag-upo. Kaya lang tinignan ko tong kanyang bagong page na nakaka-start kasi di ba makita mo yung details, makikita mo rin. Created today, kwanto. Pero tatakang gagaling nila. 3.3 thousand na kagad yung likes. Tapos 3.7 thousand na kagad yung kanilang followers. Kaka-create lang nila. Tayo, ilang taon na yung ating mga Baka existing na to.
na isang Facebook page tapos pinalitan yung Pangalan. Oo. Tatanungin natin sa kung sino man yung kanilang bagong information officer. Yan, o, kasi nakalagay doon, created today, kwanto. Tapos, siyempre, kung nag-create ka pa lang, konti pa rin yung magla-like, kasi mag-invite ka pa lang. Tapos 3.7 na kagad yung kanilang followers. But anyway, ganyan yung mga nakikita natin na siguro merong booster sila para marami kaagad maka-access. Ayan, ang 12th inaugural session ng Bayan ng Lingayen, matagumpay na idinaos. Yung inaugural session, pati matagumpay na isinagawa din yung 12th inaugural session ng Sangguniang Bayan ng Lingayen kahapon sa panguna ni Mayor Josefina Iday Castañeda at Vice Mayor J.M. de la Cruz Crisostomo kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, sina SBM Jolo Lopez. Nice, number 2 pala si Norman Doroteo, Randall Bernal, Attorney Gab Macaraeg, Teng Tapia, si Don Von Carlo Changson, Angeli Agbuya at Jonathan Ramos. Si Norman Doroteo, siya yung may-ari ng, alam mo yung sa wharf sa Alaminos, Mermaid. Yung Mermaid. Yung Mermaid. Kasi merong Mermaid dito sa may Baywalk. Lingayen. Baka sa kanya din. Parang dun tayo one time nag-party. Sa sa Mermaid. Mermaid, ayun. Sa kanya yun doon sa Alaminos. So, dumalo rin bilang mga panauhing pandangal ang mga kilalang leader ng lalawigan na sina Governor Ramon Mongico III at Vice Governor Mark Lambino at si Pangasinan Provincial Director Ricardo David. Ay, sipag ni PD. Isa sa matampok na bahagi ng programa ang pagkilala at paggagawad ng parangal sa pagtatapos sa serbisyo ng Sangguniang Member Ricardo Ferrer na ginawaran ng isang plaque bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon at mahalagang kontribusyon sa Bayan ng Lingayen sa loob ng kanyang panunungkulan. Kinoy, si Mayor Denny Tanoy, ang inaugural session ay nagsilbing simula ng panibagong yugto ng pamumuno sa Bayan ng Lingayen na may layo ni isulong ang mas progresibo, inklusibo at makataong pamahalaan para sa lahat ng mamamayan. Ayan, parang naalala ko lang, bakit hindi binigyan si Mayor Paul? Ang ganda naman ng kanyang transformation talaga. serbisyo. Ayan, transformation talaga yung ginawa niya sa Bayan ng Lingayen. Na sabi niya dapat angkop ang hindi lang yung itsura kundi yung development ng Lingayen sa pagiging capital town ng Pangasinan. At yan ang kanyang legacy. Balibalik ta rin man ng mundo, yan yung kanyang naiwang legacy dyan sa Bayan ng Lingayen. Kasama na, in general, lalawigan ng Pangasinan because it's the capital town of Pangasinan. Ang binigyan nila si Ricardo Ferrer sa Pero yun nga, sabi natin napaganda niya yung plaza. Nalinis niya yung plaza. Yung dating marumi, sana i-maintain niya ni Mayor Iday itong nasimulan ni Mayor Leopoldo Batawil na talaga kahit yung nila, palengke. Kaya nga lahat nga. Naayos. Tapos yung nagkaroon din ng, ang tawag doon, yung overpass. Oo. Overpass. Connecting munisipyo doon sa public market. Yeah, para hindi na mahirapan tumawid-tawid yung ating mga kababayan. Pero sure talagang na luminis din naman. Ang layo. Yung transformation ng isa sa mga pinakaunang kanyang ginawa, yung declogging ng mga drainage dyan sa may poblasyon dahil punong-puno ng basura at kung ano-ano pa yung kanilang drainage. Plus, yung spider webs. At yung yung mga linya ng kuryente. At yung pagpapatupad niya ng DILG, yung widening, DPWH pala, yung widening, talagang ipinatupad din niya yon na marami din naman yung nasaktan. Marami siyang nasagasaan ng mga na maaari yun yung naging cause kung bakit nabawasan yung boto niya nung yung ikalawang pagtakbo niya. Kasi nga, laki nga ng niya nun, parang 10,000 yata yung first, tapos nung sumunod, naging 2,000 na. Yung ating mga kababayan, hindi sanay sa naku-culture shock sila kapag stricto o talagang nagtatrabaho ang isang mayor. Gusto nila yung at their own time. Ang daming mga mayors, alam natin na ang ganda ng kanilang mga ginawa sa kanilang mga bayan. Pero pagdating ng eleksyon, nakakalimutan nila yon.
'Di ba? Isa na diyan si Mayor Marilyn Lambino. Oo. Ang linis ng palengke, ang ganda na ng yung traffic, flow of traffic, at talagang Yun ang trabaho to the max ginagawa yun niya. ang ibinanat sa kanya. Oo. Yun ang campaign paninira laban sa kanya. Pero it's for the good of the people naman yung ginagawa ng ating mga leaders. At saka pinatupad lang niya yung isinasaad sa mga ordinansa, yung mga batas. Correct. Yung pagbabawal po ng mga tricycle at saka pedicab lalo na dyan sa main, sa poblasyon, na ang dapat sa kanila, lalo na yung mga pedicab, yung mga padyak, magkukross lang sila. Yan po ay isang ordinansa, municipal ordinance, na nadatnan na ni former Mayor Marilyn Lambino. Yet, ito yung ginamit laban sa kanya. True. Hali kayo. Pag ako ang umupo, ibabalik ko kayo. Yan, babalik ko kayo lahat. Kaya nga nung anong tawag nito, ceremonial pagpunta niya ng munisipyo, naka-try bike. Naka-try bike siya? Yes. Pagbabalik ng ang pagbabalik. Hindi try bike tawag dun sa kanila Bisikleta, anong tawag? Padyak. Padyak, nakapadyak siya. Yun. Ang pagbabalik ng padyak. Bumalik naman talaga. Anong first term niya ulit bumalik na yon? Yun, nung unang parang second term niya na ulit ngayon, ibinalik na yung padyak. Kaya matraffic ulit sa Matraffic pa rin. Yes, bumalik yung traffic sa sa mga naayos na ni Mayor Lambino. At yung first term niya, nakita na rin ng mga kahit mga nasa market. Hindi ba dati doon ako namamalengke, linis-linis. Adugyutan na lakad din na ako bumalik. Pero lately naman nakita natin yung last term na ba niya yun? Last days kasi ngayon pa lang yung mag-start sila bandang patapos na yung kanyang term, naglilinis na siya ng palengke. Kasi yun ang makikita. Oo. Sana naman i-maintain niya yun. Hindi yun noon lang dahil campaign period na naglinis sila ng palengke, inanyayahan lahat ng mga stakeholders na maglinis sila ng palengke. Pero si Mayor Lambino kasi noon, meron siyang salita. Isasara ko yan kapag tatanggalan niya sila ng pwesto kapag hindi sila maglilinis. Kaya napipilitan yung mga kahit ayaw nila maglinis, napipilitan sila maglinis. So, nila yung meron kasing kumbaga sa kamay na bakal ang kailangan kuminsan sa isang pagiging leader para sundan ka. Ayan, ang elected vice mayor diyan ay former councilor. At siya ay isang abogado. Si attorney, ano yung first name niya sa Gisag? Hindi ba si Attorney Cabrera? Attorney Cabrera. Yung kanya first name kakaiba Pero, yan po mga kaibigan, marami pong, yung inauguration inaugural ni Governor Ramon Gico III, tinitignan ko yung mga mukha ng mga mayors na umakyat para sa picture taking. Parang marami yung bago. O marami lang yung hindi natin nakikilala pa. Parang ganon. Pero, syempre, andyan pa rin yung mga dati na magaganda yung performance sa kanilang bayan. Andyan si Mayor Dita Abrenica ng bayan ng Villasis. Sino pa yung mga datihan. At marami yung umattend na mga mayors and vice mayors. Although yung iba hindi nakadalo dahil yung kanilang oath-taking mismo ay kasabay ng oath-taking ni na Governor Ramon Gico III at later on ni na Vice Governor Mark Lambino. Yan. At yung iba naman, kung ano pa man yung kanilang rason, sila lang nakakaalam. Belated happy birthday kay Madam Rosalie Salilla Salalila Aruelo ng Alaminos. Alaminos, pero siya yung Enro. Environment. Hindi pala Enro. Senro. Senro ba? Enro. Senro kasi under... Pag Enro kasi provincial. Oo. Environmental... Yun. City Enro. Yun. Okay, mga kaibigan, na oras po natin. Ganap na alas 5:49. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all.
Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Okay, mga kaibigan, 7 minutes na lang. Ganun. 7 minutes na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning kay muli, belated happy birthday kay Kuyang Leo Quaton. Yeah, kay Kuya Kagawad Leo Quaton Yan. ng Bunuan Gazette. Good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang at kay Kuya Mar dyan naman sa Mario Sabala dyan sa Highlander, Mayombo. Kay Napoleon ko, good morning, Oscar Dolormente, at saka kay Ariel Terao, at saka kay Erickson Tan na nagpapabati din kay Kuya Kagawad Layaquaton ng Barangay Bunuan Gazette. Okay, at saka siyempre si Madam Rose Marique, at ulitin natin magbati natin kay at Tita Ani, at saka kay DC Vian Vinistua Armas. Good morning, DC. Maraming salamat. At good morning din kay, palagi ko nami-miss out to kasi pag pumapasok yung message nila, nakaalis na tayo. Kay Engineer Augusto Ventinilla at kay, ayan, good morning, palaging nakatune in sila. Pero syempre, pag nakabukas yung radyo, nakikinig na lahat. Ayan, kay Ma'am Linda Ventinilla, magandang umaga rin. Kay, at saka iba pang mga kaibigan natin dyan sa Division Office ng SDO Dagupan. Kay Mildred Huvillanos, good morning din. Ayan, basta daw batiin lang natin siya araw-araw, kantumot. Kaso, hindi naman sila nagpaparamdam. Ayan, kasi pag ang karamihan sa nababati namin yung pumapasok sa feed ng Facebook page ng DWIC. Ayan, good morning din kay Ma'am Sok de Malanta dyan sa SDO Dagupan. Ayan.
Kahapon, na-meet ko yung PIDEA chief ng provincial director ng Pangasinan. Pero na-meet ko lang, hindi ko siya na-interview. Na-meet mo na? Hindi pa. Matagal na tayo hindi nakaka-interview kasi ng PIDEA chief. Kaya parang dumalang doon, meron kinuha, nalaman ko na kasama ni DILG. Sabi ko, pakilala. Yan, nakilala ko naman na siya. Abangan po ninyo na naghahanda ang Alaminos City. Alam naman natin kasi Alaminos, talaga sports yung kanilang tinututukan, lalong-lalo na sa basketball, interbarangay, intertown, at saka talagang kapag inimbitan sila, talagang pupunta rin sila. At meron kasi silang department na kasi yung Youth and Sports Development Office. Departamento na siya, headed by si Cloyd Lalas. Siya yung head doon. Nagpaplano sila na magsagawa ng intertown basketball. Yan. So, yung mga mahilig sa basketball, magkakaroon na ng intertown. Yan. Ang mag-initiate ay ang Alaminos City. Hindi ba mahilig din sila sa yung kanilang, yung Miss 100 Islands nila naging regional na. Naging regional na. Dati province-wide lang. Ngayon, regional na. At plano nilang gawing Luzon-wide. Kasi nga, dahil nga sa ang 100 Islands, hindi lang siya Pangasinan, kundi Pilipinas. Yan, kapag sinabi mo 100 Islands, sa 100 Islands, pag nasa ibang bansa ka, sa Pilipinas. Kwento. Kaya ito yung kanilang isa sa pinaghahandaan, yung intertown basketball. Ayan, may paalala naman ang Central Pangasinan Electric Cooperative sa mga consumer members ng Senpelco. Parang na rin to Ito para sa consumer members ng Senpelco, pero para paalala na rin sa lahat na may mga babayaran. At ang sabi po, paalala na sa lahat ng consumers ng Senpelco, magbayad ayon sa nakatakdang panahon upang maiwasan ang perwisyong dulot ng pagkaputol ng serbisyo ng kuryente. Tapos pangalawa, paalala nila ugaliing humingi ng resibo, official receipt, collection receipt sa anumang binabayaran sa Senpelco. Walang opisyal na resibo, walang bisa ang transaksyon. Tama po yun dahil marami yung kami ang kolektor ng ganito, pero hindi naman pala. Nangungulekta lang sila sa kanilang ini-scam. Kaya humingi palagi ng official receipt. Wala nang mga kolektor, wala nang kolektor na iikot sa inyong kabahayan, kaya ugaliing magbayad lamang sa mga collection offices o kaya sa mga accredited EasyPay collection centers o kaya agents. Mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng Senpelco ang pagbabayad ng buwanang electricity bills o iba pang bayarin, lalo na ang reconnection-disconnection fees sa mga nagpuputol ng serbisyo ng kuryente o kaya yung nagdi-disconnect. Parang sa number 3, walang umiikot na collector. Kaya kung may nagdi-disconnect, huwag kayong magbabayad dun, walang umiikot na collector. Ano yun? Parang contractual na yun, Nawala na nga dati noon, merong mga collector. Kaya ngayon, daming napuputulan kasi walang naniningil. So, kailangan mo talagang pumunta magbayad. Tsaka alam mo yung due date, parang sa mga sa cellphone, sa mga pangalan nito, network. Oo. Palagi pinapaalala nila, ito yung due date nyo. So, huwag kayong lalagpas dahil pag lumagpas kayo, kahit isang araw, meron ka ng babayaran na dagdag. Yung mga telecommunications company. Tapos, paalala, after a while, puputulon nila kasi hindi mo yung pinapansin yung paalala. Yung paalala, tapos bukas na lang, tapos naputulan ka na. Pero ang Converge hindi nagpapaalala, pinutulan na. Wala. Nahanap ko nga kung kailan yung last na nagbayad ako, wala rin. Kasi yung mga ibang mga telecommunications company like Globe, kapag nagbayad ka, you can now view your receipt, ganito na. Tapos yung merong makikita mo yung kung ka na mas, bukod doon sa paalala, meron pang yung sa email, makikita mo kung magkano na utang mo, ipanunot to mo. O itong Converge na to, hindi to kaya masama ang loob ko kasi ilang araw na ako walang net. Akala ko naman sira. Yung pala, disconnected die. Kaya pati sumabay tuloy kasi ginagamit kong data, yung data ng Globe ko, naubos. Kaya yan,
para akong wala sa sirkulasyon kapag wala kang wifi. Okay, so good morning kay Kuya Benji Tan. Yan, at saka kina Mama Ta, yung ating mga suki, at saka sina Kuya Polly, JR, thank you sa sipag mo. Thank you very much. Na maghatid ng kung ano-ano. Ayan. Pero wala po tayo sapat na oras, mga kaibigan, tabayanan po ninyo. Susunod agad, or in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side. Si Eddie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita